Blessed evening o mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nagbabalik na naman si Len para sa ating share and devotion video. At pasensya na po because simula nung pag-uwi natin after ng graduation and recognition na hindi na po tayo nakagawa ng devotion video sapagkat naging sobrang abala po ang inyong lingkod. At thanks God because una naging very victorious and successful ang ating all-in-one celebration, which is the birthday of my sister, birthday of my husband, our 18th year wedding anniversary, the belated 18th birthday of my eldest daughter, and graduation and recognition celebration nilang tatlong magkakapatid. And thank you sa lahat ng mga tumulong. I cannot mention you all through words, but ayan, once na natapos na or na-send na yung mga naging pictures and videos about the event, ay asahan nyo po na mame-mention natin ang inyong mga pangalan. Ayan. But higit sa lahat, all thanks be to God dahil natapos at nangyari ito ng buong katagumpayan. Gayon din, ang inyong pong lingkod ay naging isa rin sa speaker o tagapagsalita sa ating Holy Week service sa ating church, which is the 7 last word of Jesus, which is, I am the one who is assigned to speak the 6th word of our Lord Jesus Christ, which is, it is finished. Or sa Griego or Greek na salita, or Aramaic, it is tetelestai. Ayan. It is finished. It is all done. And sa mga nakapakinig, personally or physically, and ayan, sa ating in-upload na video, alam ko nagkaroon na kayo ng idea what is the meaning of tetelestai, which is the Lord Jesus has finished it all. We don't need to add anything because it is finished. Ayan. So, dadako po tayo muli sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos. And thank you, Lord, because ayan, meron tayong panibagong picture, which is ayan. And later on ay makikita niyo naman yung pagsasabit natin ng mga award o medalya sa ating mga anak, which is yung sa aking eldest daughter ay naiwan sa Pilipinas because kanina lang sa church na i-deliver yung picture. But ayan, yung sa ating second, which is our son, and our youngest daughter ay dinala ko po dito sa Hong Kong para pwede nating idikit sa ating wall of fame. Ayan. So, bago tayo sa magsimula ng ating share and devotion video, at kahit medyo late na, at kailangan na dapat natin magpahinga. Ngunit, ayan, hindi pa natin pwedeng kalimutan na magbulay-bulay ng salita ng Diyos because we are so overwhelmed with the presence and the Holy Spirit of the Lord. So, let us pray. Amin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri at pinasasalamatan ka po naman una at higit sa buhay at kalakasan at hininga. Pinagkakaloob niyo, Panginoon, gayon din sa lahat ng mga unexpected blessings, Panginoon, and answered prayer na aming nararanasan. Gayon din sa mga trials, testing, mga problems, Panginoon, na aming napagtatagumpayan at kinakarap, Panginoon, because it is shaping our faith and our character, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, kami ay dadakong muli sa inyong pag-aaral at pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. At dalangin namin ay kayo ang mataas at mapupurihan sa aming ginagawang ito, Panginoon. Salamat sa protection, provision, promotion, godly wisdom, Panginoon, at sa lahat ng mga bagay na ipinagkakaloob niyo hindi lamang sa amin, kundi sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na hindi man namin sila kasama physically, Lord God, but we know, Lord God, that you are the God who is protecting each and every one of us wherever we are, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, dalangin namin sa aming maging pagbubuli-buli na ito, Panginoon, na kayo ang mataas at mapapurihan. You deserve all the glory, all the adoration and thanksgiving, Panginoon, because you are the giver of everything we have, Panginoon. And apart from you, we are nothing, Panginoon. Ngayon din po, walang sawa ang aming magiging pagpapasalamat sa Panginoong Hesus dahil sa pag-aalay niya ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo o Golgotha. Kaya mayroong ika-anim na salita that it is finished or tetelestai, Panginoon, sapagkat it is beautifully done ng aming Panginoong Hesus sa krus, Panginoon, na iligtas kami sa kinatatakutan ng lahat na kamatayan, Panginoon. That whether we die physically, Panginoon, but our spirit will return to you, Panginoon, and will live eternally in your kingdom, Panginoon. Nawa ay maging goal at mission ng bawat isa, Panginoon, to go therefore and make disciple of all nations, Panginoon. Maibahagi ang inyong ebanghelyo at mabuting balita o good news sa lahat ng lugar at sa lahat ng tao, Panginoon. Maging sa mga liblib at mga hindi naaabot ng lugar ng mga tao, Panginoon.
Hindi po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu o Santong Espiritu, Panginoon, na siyang lumulukob sa amin upang ang aming mga magagawa ay tanging para lamang sa inyong kalooban, Panginoon. Empower us, strengthen us, Panginoon, na sa lahat ng pagdadaanan namin, alam namin, and we believe that you are always with us. That's why your name is called Emmanuel, Panginoon. At alam po namin na kayo rin ang may kakayahan na magpabago sa bawat tao, Panginoon, whether they are living, Panginoon, not according to your will and to your plan, Panginoon, at patuloy to trust in you, Lord God, and to keep your promises, Panginoon, na alam naming mangyayari at magaganap sa aming buhay. Ikaw mataas at mapapurihan at gawin niyo lamang pong mouthpiece at instrument ang inyong lingkod at lahat ng mga nagpapahayag na inyong mabuting balita o ebanghelyo, Panginoon, upang matulungan ang aming kapwa na makakilala at tumanggap sa inyo, Panginoon. We give you back all the glory, all the praises, all the adoration. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So, lumako po tayo sa Lucas 23:54. Ito po ang nasusulat. Araw noon ng paghahanda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Message na sabing ang araw daw na iyon ay paghahanda dahil magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Application, dahil sobrang sagrado at masunurin ang mga Israelita sa araw ng pamamahinga, kaya tahimik at tinapos na ang lahat ng dapat gawin. Naihimlay na ng maayos ang bangkay ng Panginoon dahil sa mismong araw ng pamamahinga ay walang gagawin sa na anuman ang mga tao. Gaya halimbawa sa aming mga OFW, isang buong linggo ay may tinatawag na day off o rest day, kung saan ay magpapahinga muna kahit isang araw sa trabaho at magsisimba, magpapadala sa mga mahal sa buhay sa Pilipinas at kung ano-ano pa. Para masabi din na kahit isang araw o ilang oras lang ay napahinga mula sa pagiging abala sa trabaho mula sa mga amo o negosyo. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, yun na nga alam natin na sacred or sagrado nga sa mga Israelita ang araw ng pamamahinga. Actually, diyan nga madalas kino-question ng ating Panginoong Yesus dahil bakit daw ito nagpapagaling o gumagawa ng mga himala sa araw mismo ng pamamahinga, di ba? Siyempre, sila bilang mga Israelites is they believe na dapat kung ano yung nakalagay sa utos na kapag araw ng pagpapahinga ay walang gagawin na kahit anong aksyon ang bawat tao, di ba? Maaring bukod sa kailangan kumain dahil syempre baka sila ay magutom pero pwede din baka nagpa-fasting muna sila and then they break the fasting on the time na specific ayon sa kanilang itinakda. But anyway, ayan, isa nga sa naging example natin dito ay kami bilang mga OFW o nagtatrabaho sa ibang bansa o malayo sa aming mga mahal sa buhay, di ba? Sa ibang bansa, like sa mga parte ng Middle East, ayan, usually ay walang day off sa isang buong buwan or sa isang buong linggo ang mga helper nila or mga trabahador, which is, yan, alam natin, mga OFW natin, mula sa Middle East, sila yung makakapag-explain o makakapag-elaborate niyan. Kasi dito sa Hong Kong, ang batas ay hanggat maaari, dapat merong 1 day of the week na day off o rest day ang isang helper or nagtatrabaho para syempre magawa niya yung mga dapat niyang gawin like maglaba ng mga damit or uniform and ayun, makapagtulog, kain ng gusto niyang kainin, di ba? Kung hindi man siya nakakakain, diba sa kanyang trabaho o sa kanyang mga amo, di ba? And ayun nga, di ba? Para masabi na sa isang buong araw dahil ang ating Diyos Ama din, noong ginawa niya ang creation on the 7th day, siya ay nagpahinga. Sabi nga, the Lord rests on the 7th day. So, importante din, mostly pinag-aawayan o pinag-aargumentuhan ng mga tao kung ano ba talaga ang ikapitong araw. Ayan. So, hindi po importante kung anong araw ang inyong ikapitong araw as long as sa buong isang linggo ay mayroon kayong tinatawag na pahinga. Either pahinga man ang inyong pag-iisip, pahinga man ang inyong physical na katawan as long as you have a scheduled day to have your
day off or rest day, di ba? Pero may iba na imbis na mag-day off, ayan, imbis na magsimba o papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon dahil pinagkalooban sila ng pahinga or rest day ng kanilang mga amo o sa negosyo, ay ang ginagawa nila ay tinatawag na nag-o-overtime o nagtatrabaho pa rin kahit dapat na araw ng day off or pahinga nila, di ba? May iba for consideration sa kanilang mga amo dahil halimbawa wala talagang pwedeng kumilos o magtrabaho ng gawain mo habang ikaw ay magde-day off ng you don't know kung what time ka magde-day off or lalabas sa bahay ng mga amo mo kung ikaw ay lumalabas, di ba? Pero kung may iba na pinipili na nasa bahay na lang o nasa kwarto ng kanilang mga amo, especially kung may sarili silang kwarto at komportable naman na matulog o magpahinga. So, it depends to you to what will be the day you will choose for the week para mag-rest at mapahinga ka talaga, di ba? Pwede kang matulog, pwede kang kumain. After mong kumain, matulog ka ulit, di ba? As in, talagang i-enjoy mo yung the rest of the day. Pero syempre, para sa mga iba na kagaya natin, kagaya ng inyong lingkod, we always decided na kapag araw ng linggo or day off ay dapat tayo ay nakakapunta sa simbahan, nakakapag-serve sa Panginoon, and napagsisilbihan mo rin ang iyong kapwa in any way or form na kaya mo, 'di ba? Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na kapag tumulong ka or nagbigay ka o masasabi mong parang gumawa ka ng himala during araw ng pagmamahinga o rest day. Pero ang pinaka-importante ay magawa natin yung greatest commission na pinapagawa ng ating Panginoon to go therefore and make disciple of all nation dahil lagi nating tandaan, hindi ang relihiyon ang makakapagligtas sa atin o magiging dahilan para tayo ay makabalik ang ating good relationship sa Panginoon. Pero dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo, yung dating separated na relationship ng tao at ng Diyos dahil nga pumasok ang kasalanan sa form ng ahas at nakain ng ating mga unang ninuno which is Adam and Eve ang bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ng ating Diyos Ama sapagkat ito ay nagiging dahilan upang ang isang tao ay maging abusive. Ayan, di ba? At syempre, ayaw ng Panginoon na makorap ang kanyang promise place or promise land para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya kinailangan magkaroon ng harang doon sa Tree of Life, which is ang hindi alam ng mga tao yung Tree of Life doon sa Garden of Eden. Yun ang representasyon ng ating Panginoong Yesus na kayang magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, di ba? Pero hindi napansin ng ating mga ninuno na si Eva at Adan, mas pinili pa rin nila yung puno na may makapagbibigay sa iyo ng kaalaman ng tama at mali. Ayan. So, we need to face the consequences of our action dahil simula sa ating mga ninuno sila ay nakagawa na ng pagkakamali. So, nawa ay wag po natin itong ulitin bagkus ay magpasakop tayo sa ating Panginoon, kilalanin na mabuti ang ating Panginoong Yesus at Diyos Ama at lalong higit ay mahalin din natin ang ating kapwa kung paano natin minamahal ang ating Panginoong Diyos. Ayan. At yun, may natutunan kayo sa ating maiksing share ng devotion video at tingnan po natin kung makakaya natin makagawa bukas dahil bukas po ay simula na ng school year, school na pasok ng ating mga alaga. So we know that God will protect us, God will lead us into knowing Him more sa pamamagitan ng pag-meditate ng Kanyang salita, listen to praise songs or mga worship songs na makakapag-improve ng ating pagpapagamit sa gawain ng Panginoon which is ang to share the gospel, to share the good news to everyone that needed it and live with it. Ayan. So, hanggang dito na lamang po and let us all end through our closing prayer. Aming Diyos na makapangyarihan sa pinapuri ka po namin muli. Salamat sa inyong mayamang salita na aming natutunan, Panginoon, sapagkat ito ang nagiging daan upang kami ay mas mamold ang aming mga karakter, Panginoon, aming mga pagkatao, Panginoon. Sapagkat kung kami ay malayo sa inyo, Panginoon, wala kaming magagawang kahit ano.
sa mundong ito, Panginoon. Help us, Lord God, empower us upang ang lahat ng aming gagawin ay kalugod-lugod lamang po para sa inyo, Panginoon. We humble down before you because you are the all-knowing God, Panginoon, at kailanman ay hindi niyo pababayaan ng mga nagtitiwala sa inyo ng inyong mga anak, Panginoon. Salamat sa inyong mayamang salita na aming napagbulay-bulayan, Panginoon, at nawa ay maisabuhay o ma-apply namin to sa pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Tunay nga na ang mga nagtitiwala sa inyo, Panginoon, kailanman ay hindi magkukulang sa anumang mabubuting bagay na ipinagkakaloob niyo, Panginoon. Ikaw ang mataas at mapupurian at anumang trabaho o negosyo ng bawat isa, Panginoon. We pray that it will prosper, Panginoon. Wala nang hahanapin pa ang bawat tao dahil tunay na ipagkaloob niyo na at binigay ang lahat ng aming mga pangangailangan. Gayun din, Lord God, we pray for the pastors, priests, evangelists, teachers, Panginoon, na mga magdadanas ng iba't ibang klaseng mga problema, Panginoon, at mga pagsubok. Ngunit once, Panginoon, na katiwala po namin ang lahat ng bagay sa inyo, Panginoon, alam namin na kayo po ang gagawa ng paraan upang kami ay maibalik ang magandang relasyon sa inyo, Panginoon. I pray, Lord God, for much more soul, for much more people, Panginoon, that you will lead to us, Panginoon, upang magawa namin ang mga pinagagawa niyo, Panginoon. At anuman po, mga natalo o na loko, Panginoon, ng bawat isa sa amin ng kahit na sino, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God who provide, Panginoon. You will replace all that we have done, Panginoon, ng siksik, liglig, palalo at umaapaw. Kaya dalangin po namin, Panginoon, ano man ang pagdadaan namin dito sa mundong ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na lagi lang kayong nandyan at hindi kami iiwan ni pababayaan, Panginoon. Maraming salamat din po sa lahat ng mga tumulong sa amin, Panginoon, upang ma-achieve ang lahat ng bagay na ito. Lalong higit sa mga kapatid ng aming magulang, lalo ng aming ama, for example, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, sino man na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, that by the stripes and wound of your Son, Jesus Christ, we are healed indeed, Panginoon. Tunay na wala kaming magagawa kung hindi kami nakasandig sa inyo, Panginoon. But kung kami po ay nakasandig sa inyo, siguradong magagawa po namin ang lahat ng mga bagay na kaya naming magawa tanging sa tulong ninyo, Panginoon. We pray for pastors, leaders, teachers, mga mentors, Panginoon, gayon din sa mga ordinaryong membro, Panginoon, that is doing the best that they can, Panginoon, para sa pagsiserve sa inyo, Panginoon. Alam po namin na may pagka-imposible ang mga bagay-bagay, Panginoon, pero in your perfect time, Panginoon, kami pa rin po ay patuloy na magwawagi at mag-learn din siya, Panginoon, sa iba't ibang lugar at iba't ibang dako, Panginoon, sapagkat ay ipapakilala namin ay kayo at wala nang ibang pangalan, Panginoon. Kaya hindi po, Panginoon, we pray for all the sick, Panginoon, whether it's physically, mentally, emotionally, or mga karaya, Panginoon, at iba pang mga salita. We know and we pray, Lord God, na kayang-kaya niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na imposible pagdating sa paningin ng tao, Panginoon. At ingatan niyo po kami hanggang sa pag-uwi sa aming mga amo, Panginoon, sapagkat kailangan na rin po magpahinga ng aking alagang mga aso, Panginoon. Kaya we thank you, Lord, we honor you, and we glorify you, Panginoon. May your name always be lifted up, Panginoon, sa lahat ng aming mga gagawin at sa lahat ng aming mga gagawin, kagaya ni Sis Maylin, Panginoon. Ingatan niyo po siya sa kanyang magiging pagbiyahe, Lord God, at hindi lamang po ito ang wakas, Panginoon, ngunit pasimula ng magandang bagay na ipinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. At we pray, Lord God, for all the members in here. Sis, alam po namin, Panginoon, na sa bawat mga sakit at karamdaman, Panginoon, kayo ang tagapagpagaling, Panginoon. At sabi niyo sa inyong salita na anumang hilingin namin by prayer and petition, Panginoon, ay pagkakaloob niyo, Panginoon. Kaya't kami po ay magluluto ng noodles para sa mga bata, Panginoon. Ganyan po. Dalangin namin, salamat din po sa mga divine connection, Panginoon, upang ang mga taong makakakilala namin, ang makakausap, Panginoon, ay tunay, Panginoon, na
sa inyo nakatitig, Panginoon. Subalit, sabi nga, anumang bagay ang hangarin ng tao, mangyayari pa rin ang inyong kalooban. We pray for all the pastor, priest, evangelist, prophet, teachers, mga ordinary member, Panginoon, and ordinary workers, Panginoon, that you will help to empower them, Panginoon, upang ang magagawa, Panginoon, ay ang mapagbago ang bawat isa, Panginoon. At kung ano pa man po ang mga hindi namin naidagdag o nasabi sa aming pagdadala ng mga stripe bag, Panginoon, para ipastorage, is that kayo na po, Panginoon, ang bahala sa lahat ng aming mga plano o dapat gawin, Panginoon. Dahil tunay na ang nagtitiwala sa inyo kailanman ay hindi mabibigo, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, I pray for our country, the Philippines, Panginoon. Nakaawaan at kahabagan niyo po ang aming bansa, Panginoon, ang aming mga leader, Panginoon. Nawa sila, Panginoon, ay magkaroon ng kaisipan na kagaya na sa kaisipan niyo, Panginoon, to have a peaceful nation, Panginoon. There is unity, there is power, Panginoon. At lahat ng aming mga answered prayer, alam namin, sinagot na ninyo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang bansang Israel, sabi niyo nga, sino mang magpala sa Israel ay pagpapalain din, Panginoon. Kaya alam namin, Panginoon, sa lahat ng ito ay kakayanin namin ang lahat. Kung hindi naman po kami magpapapicture sa aming kapitbahay o kaibigan. At dalangin po namin na mas more soul, Panginoon, ang mailapit sa inyo, Panginoon, sa gayon sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus ay sama-sama tayong lahat na magpupuri at dadakila sa tunay na Diyos at Panginoon. At dalangin po namin, ano pa man ang mga nakalimutan namin, kayo na po may kakayang magdagdag, basta kami po ay maging inyong humble servant lang in doing whatever your will into our life, Panginoon. At ganyan din po, Panginoon, bansa ito na Hong Kong, salamat sa aming mga amo for providing para kami maipadala sa aming mga pamilya, Panginoon. At alam pa po rin po namin, Lord God, that you are the God who still moves, Panginoon, in a way that we cannot understand, Panginoon. Kaya dalangin namin ang mga devotion, Panginoon, ang prayer life namin, Panginoon, ay lahat ay maging maayos at walang problema, Panginoon. Dahil mas matagal pa ang aming mga kailangang ipaghintay, ngunit worth it naman po ang paghihintay once that we show your love to every one of us, Panginoon. Wala kayong pinipili, wala kayong itinatangi, bagkus lahat, Panginoon, ay tanggap ang lahat, Panginoon. At muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Sorry po, medyo napahaba.